pinansyal, lahat ng ito na kailangan Diyos ay pwede namin gawin para sa inyo pong ikaluluwalhati. Kaya naman sa aming paglapit sa inyo sa pagkakataon po na ito, humihingi ka pa namin, Panginoon, ang inyong paglilinis ng dugo ng Panginoong Yesus sa aming mga kasalanang nagawa. Linisin po ninyo ito upang ang makita mo sa aming mga buhay ay walang iba kundi ang kabanalan at katwiran ng aming Panginoong Yesus. Sabagat wala naman po kami kabanalan, Panginoon, kami ay makasalanan sa inyong harapan. Ang aming mga gawa ay isang madugis na masahat, Panginoon, sa inyong paningin. Kaya ano po ang aming pong ipapatunay sa inyo na kami po'y banal. Sabagat ang kabanal ay galing, Panginoon, sa inyo. Salamat, Panginoon, sa mga ito po ay binigay mo sa amin, ibinigay mo sa amin ang ilang ito. Sa tuwing titingin po kayo sa amin, ay hindi mo makita yung aming kakaramihan, kundi ang kabanalan ng aming Panginoon sa Kristo. Nataglay po namin sa pagkakataon po na ito hanggang kami po ay bawian ng buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong dakilang kaligtasan na ipinagkaloob, Panginoon, sa amin. Kaya kami ngayon ay pwede nang tawagin na anak ng Diyos sapagkat tinanggap namin ang Panginoong Yesus sa aming mga buhay bilang Panginoon at sarili naming tagapagligtas. Purihin ka, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Salamat sapagkat natapos ang gap na matagumpay, Panginoon Diyos. Salamat sa mga lingkod mo na ginamit upang salita po ninyo, Panginoon, ay maging buhay sa puso ng bawat nakikinig, sa bawat campers. Salamat sa mga nagsubo ng buhay for the Full Time Ministry. Guide them, Lord, teach them. And tulungan po sila, Panginoon, na maging tapat sa inyo pong mga kautusan, sa inyong kalooban sa buhay nila. Alam namin, Panginoon, na ang kalooban mo kailanman ay hindi po nagiging pagsisisihan sa huli. Kundi ito dakilang Diyos ay ipapasalamatan sapagkat ito po, Panginoong Diyos, ay itinakda po ninyo sa inyong mga anak na hindi sila magkakamali kahit kailan. Kung sila at kung kami ay susunod sa kalooban ninyo at sa kagustuhan po ninyo, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa ating church anniversary. Church anniversary, 10 taon na kayo po ay naging patapat, kayo po ay naging mabiyaya, Panginoon, sa iglesia ito. Salamat sa bawat kaluluwang na idadagdag sa buhay. Salamat, Panginoon, sa pamilya ni Brother Major. Salamat sa kanyang po, Panginoong leadership, sa kanilang family. I-bless mo, Panginoon, ang kanyang buhay. Salamat, Panginoon, marami sapagkat hinano mo siya doon sa buhay na sa lusak, Panginoon, ng kasalanan. At lahat kami, Panginoon, ay galing po doon. Kaya nandito kami, nagsasama-sama kami upang, Panginoon, kayo po ay aming po patuloy na sambahin at purihin, Panginoon, ng aming mga labi. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga kapatiran namin na ngayon po ay meron po mga pag-aalala. Meron, Panginoon Diyos, na mga bagay na bumabagabag sa kanilang mga puso't isipan. Kung kaya hindi po sila nakakapaglingkod sa inyo. Meron din kami mga kapatid na hindi na po, Panginoon, bumalik sa kanilang pagsamba at sila, Panginoon, ay tapat dati. Pero ngayon, Panginoon Diyos, ay nahihirapan po kami silang i-reach out ulit. Ngunit, Panginoon, salamat dahil nandiyan kayo. Kayo po ang bahala pagpapaalala sa kanila. Kayo po ang bahala, Panginoon, at gumabay sa kanila. Kaya naman, Panginoon, hindi namin sila kinakalimutan ay panalangin sapagkat minsan isang araw naging bahagi po sila dito sa gawain na ito. Kaya naman, Panginoon, ayaw namin silang mapahabak pagdating ng araw. Lord, tulungan mo po ang mga kapatiran namin ito. Meron kaming mga kapatid, Panginoong Diyos, na ngayon po ay dumaranas ng karamdaman. Tulungan mo po ang bawat isa. Dalangin ko po si Pastor Budoy, Panginoon, na aming kasamahan, Panginoong Diyos, mga kaibigan po namin, Pastor Pagpuk, Panginoong Diyos, Noel, na kagaya mo po, Panginoon, nagda-dialysis din. Tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan, sa aming gamot, Panginoong Diyos. Kami, Panginoon, ay nagre-rely sa inyo. Kami, Panginoon, ay umaasa at nananampalataya sa inyo pong kapangyarihan. At dalangin din namin, Lord, ang aming pong iglesia ito, na patuloy mo kami bumuludin sa isang pag-ibig, isang direksyon, Panginoon, ang aming patutunguhan. Naway ang espiritu namin ay nagkakatugma-tugma, Panginoong Diyos, sa aming pong gustong gawin sa iglesia ito, sa aming mga ministries, Panginoong Diyos. Salamat ng marami. Ipinagkatiwala mo ito sa amin. Ito, Panginoon, ay nilagay mo sa aming mga balikat
upang Panginoong Diyos, kaming lahat ay sama-sama tulong-tulong, Panginoon, nagagampanan ng aming mga responsibilidad sa inyo. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat sapagkat hindi po kayo nagkukulang sa lahat ng aming pangangailangan. Sa oras na itinakilang Diyos, kung meron pong mga kabigatan sa buhay, ang aming mga paatiran, sila, Panginoon, ay meron mga kakulangan sa pinansyal, kakulangan, Panginoon, sa anumang mga bagay, spiritual nito, emotional pa nito, Panginoon, kayo po, katagpuin niyo po ang bawat isa. Salamat po ng marami sa bawat isang nandito. Salamat sa kanilang presensya. Salamat, Panginoon, sa kanilang katapatan. Salamat po sa lahat ng ilang Diyos na ginagawa mo sa buhay po namin. Kaya walang dahilan upang kami, Panginoon, ay tumigil. Walang dahilan para kami huminto. Lumayo, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Wala pong karapatan sa Satanas, Panginoong Diyos, na kami ay ilayo sa inyo pong kalooban, sa iyong ministeryo na binigay mo sa amin. Panginoon, maglilingkod kami ng tapat habang kami, Panginoon, ay nabubuhay sa ibabaw, Panginoon, ng planeta ito. Ano man ang mangyari, tapat pa rin, Panginoon, kayo at magiging tapat din kami, Panginoon, sa inyo. Pagtubayan mo kami sa buong paghapon, sa buong isang linggo, at sa buong taon, sa mga darating pagtaon, Panginoon, maranasan po namin ang inyong pong pagbabantay, ang inyong pong paggabay sa amin, sapagat kayo ang aming Diyos na buhay, nasasambahin at pupurihin, habang, Panginoon, nandito po kami sa amin po katatayuan na ito. Ito po ang panalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin, I worship you.
purihin po ang Panginoon sa ating choir. Kung napansin niyo po, madami na sila ngayon. Madami na sila ngayon na nandito. Opo, at nakita na niya si Nathan, ano? Sumasama rin sa choir. Bata pa siya. Gusto niya maglingkod sa Panginoon. Sabi niya ay soprano daw siya. Oo. Si Orius, ayan, salamat sa Diyos. Talagang malaki po nagagawa ng camp. Ito po yung atin po pinagpapasalamat sa Diyos dahil na-develop yung kanyang socialization. Hindi lang siya yung dito lang, bahay lang. Yun po ang talagang importante. Yung ipag-mingle tayo sa kapwa natin malalaman. At sad to say, may mga nawalan po ng items. Yan sinasabi ko, paulit-ulit ako sinasabi ko na mag-ingat kayo, dalhin mga malalagang bagay kaysa nagpunta. Dahil merong mga magnanakaw doon na hindi nyo kasama. Pagka bukas yung pintuan, walang lock, may umiikot doon na hindi taga-roon mismo. Bubuksan niya yan, walang tao, may lookout, kukuhanin niya, bubulatin niya lahat ng mga doon. Kaya pag uwi nyo, wala na kayo. Punta ka kayo, magkasama naman kayo, isang test, pero may nawalan. Walang kukuha ng kasama nyo sa test. Iba ang kukuha nyo. No? Lesson learned. Kaya mag-ingat lagi sa mga ganung activity o ganung gawain. Okay, ganun pa man, blessing din po. Dahil ito po ay mga pinagpala ng Panginoon. Mamaya na pa ako, please. Di ba po ready? Alright, so habang hintay po natin ating mga brother members na pumunta sa kanilang upuan, ay gusto ko lamang pong paglamatan ng Panginoon dahil sa ating anniversary. So Sunday, Sunday, talagang blessing dahil namatay ang airport. Hindi lang nagamit ng pamaypay, pambira. May pamaypay tayo na dapat i-giveaway natin. Hindi naman nagamit. Naalala nang tapos na. Hindi na dapat palang tama lang na pinaniran ng Panginoon niya. Oo, kasi meron ng pamaypay eh. Ang problema natin, hindi maalala kahit isa. Ako hindi rin, Pasuragi hindi. Pero naalala yung una. Nung huli na, ay wala na. Na-overwhelm sa preaching. Kaya nag-bless. Ganun na blessing din po mga kapatid. Kaya talagang binas tayo ng Panginoon. So, pag-pray natin, makabit tayo dyan ng isa pa. Na maliit lang, ito lang. Mainit ka, malamig yun. Oo. Hindi, pero meron siya kalang mura. 7,000 lang. Oo, 7,000. Nalamig yan, kasama nito. Mas malamig. Magdala na kayo ng mga jacket nyo. Saka folding bed. Yan ay matulog. Kumbuga na yelo yun. Oo, sa likod. Magyelo sa likod. Okay. Asan na yung mga natin dito? Mga brethren. Gano'n? Talaga. Ay, mga first. Oo, sige. Kumayan po natin yung ating mga galing sa camp. Bless na bless po ito. After 1 week, wala na. Hindi. Tatagal yan. Alright. Lagi dito. Blessed morning po sa bawat isa. Kami po'y aawit para sa kapurihan po ng Panginoon. Amen! I have questions in my mind.
faith becomes sight. Lord, hold my hand in the middle of my storm. When I'm sinking down, Lord, help me to stand. When the waves are rushing round, may I keep my eyes on you. 'Cause Lord, you're the only one who can help me get through. In the middle of my storm, Lord, you're greater than my problems, greater than my fears. You're greater than my weakness, greater than my tears. You have never let me down. You are here with me right now. Lord, hold my hand in the middle of my storm. When I'm sinking down, Lord, help me to stand. When the waves are crashing round, may I keep my eyes on you. 'Cause Lord, you're the only one who can help me get through. You are the only one who can help me get through. The middle of my storm. The middle of my storm. To God be all the glory. Amen. Ayan, so purihin po ang Panginoong Diyos sa umagang ito. Gusto ko lang po kayo tanungin kung kayo may masaya. Ayan, so marapat lang. Tayo po masaya na dilingkod sa Panginoon. Dahil ako po yung masaya na itong mga young people na ito ay talagang gamit po sila noon sa 4 araw na sila po ay talagang bugbog na salita ng Diyos. Pero meron naman na bugbog dahil meron na pumutong ilalim dahil sa laro. Opo, ganoon talaga, pag physical laro ay hindi talaga po pwedeng wala masaktan. Pero ganoon pa na-enjoy po nila. Nakita ko naman po doon sa mga nakikita ko mga video, sa mga post nila. Kaya salamat sa Panginoon, hindi niyo pag-iingat sa kanila. Ulit, ito lang tatandaan nyo, huwag kayong mag-iwan. Uulitin ko na naman. Ngayon pala, uulitin ko na. Nang anumang mahalagang bagay sa inyong kwarto. Walang tuwanan, no? Butuan rin lang. Kung malaking bagay sa'yo. At nawala si Orios. Nawala si Orios? Samit? Nawala yung bago kami. Bago lang? Ay, hindi ko ng luma yun. Oo, bago eh. Branded pa siguro. Kaya, yun nga. Maging ano na sa inyo yun, maging eye-opener na, maging lesson na yun. At kami naman nag-pray para sa inyo. Okay naman. Itong mga magsusuko ng buhay ng full-time ministry, pag-pray talaga mabuti. Malalayan kayo sa Panginoon. Kaya kapag tinawag kayo ng Diyos, wala kami magagawa. Kundi sundin dito. Actually, mga pusa. Taran. Yun talaga yun eh. Ay, ano mangyari? Talaga tatawagin kayo ng Panginoon. Sabi nga, ang tawag doon, kapag ang Diyos nagutos, siya ang magtutustos. Ha? May will, God's will. Diba? Yun po yung mahalaga dyan. Okay. Gusto ko lang po kayong tanungin kung naalala niyo po itong araw na ito, itong buwan na ito. Alam niyo bakit meron tayong, bakit June? Ang tawag yan, Pride Month. Ha?
Kaya kahapon yung mga LGBTQIA, PCDEFG, HIJ, ubusin na natin yung isang alphabet. Oo, meron silang rally kahapon. Opo, kahit umulan, talagang suportado nila bawat isa. Dahil yung kanilang gustong mangyari na ipasa yung batas ng Sogi Bill ay talagang pinaglalaban nila yan. Kapatid, minamahal, sa totoo lang, mahal natin sila. Ito mga tao dito. Ang hindi lang natin gusto sa kanila yung kanilang ginagawa. Yun ang kamuhi-muhi sa harapan ng Diyos. Maalala niyo sa Brazil, last month, 2 months ago, 3 months ago, nagparada sila na mayroong evil images na maskara sa likod nun mga LGBTQ. Parada sila. Doon gumawa sila, parada sila doon. Tapos ang nangyari, ginawa ng Panginoon kinabukasan, bumaha ng napakalakas. Nagalit ang Diyos sa mga taong ito. And yet, hindi naman sila nagsisi, wala silang pinagsisiyan sa kanilang ginawa. Paalala sa kanila ng Panginoon yun, na ayaw ng Diyos ng ganong mga ginagawa ng tao. Ibig sabihin, yung mga LGBTQIA, supportado nila yung mga evil words. Tapos, meron isang church sa Amerika na kung tawagin ay LGBTQIA Christian Church. Christian ba? Christian Church. Pwede ikasal ang kapwa babae, kapwa lalaki, kinakasal nila yun doon kasi legal sa kanila. Isang araw, nung nagaganda sila doon, yung krus nila ay tinamaan ng bigla. Sunog! Yung church. Buti, nakalabas sila sa mga. Diba? Kita nyo, yung galit ng Panginoon, yung quote ng Diyos, Sodom at Gomora, ginunaw ng Panginoon sa pamagitan ng apoy. Dahil sa ganyang gawain. Si Lot, meron siyang bisita, 2 lalaki na anghel na nagkatawang tao o nag-anyong tao at sila po ay gustong makilala ng mga tao doon sa paligid. Pinaligiran sila, bata, matanda, ng mga LGBTQ, hindi pa naman tao doon LGBTQ, mga third sex. Sila. Sabi ni Lot, gusto namin makilala ang iyong bisita. Sabi ni Lot, hindi pwede. Meron ko dito mga anak na babae, sila na lang. Sabi, hindi, ayaw natin. Yung makilala mga kapatid sa Bible, ibig sabihin na makilala, ay pakikipag-sitting. Yun yung term. Sa madaling sabi, yung time na yon, na gustong buksan nila yung pinto, at pagkatapos ay ginawa ng anghel, binulang sila. Dumaan ang mga anghel sa likod. Kasama ni, dumaan yung mga anghel sa likod, nakatakas sila. At si Lot, binili ng Panginoon, pag umalis na kayo dyan, at dudurangin ko yan yung lugar na yan. City of Gomorrah. Pero sa mga paligid niya, yung mga cities din. Hindi na solo si Sodom at Gomorrah. At pag umalis kayo, huwag kayong lilingon. Okay, lilingon. Diretso lang kayo, palabas. Ang ginawa nila, umalis lang kasama yung asawa. Yung asawa nila natin, lumingon siya. At nung lumingon na nangyari, naging haliging asin. Hindi na siya nakalis doon. Asin na siya. Buti nga asin. Kung masukal yun, lalang gamin. Dito. Madaling sabi, mga kapatid, ang ganyang ugali, ang ganyang samahan ay hindi maganda sa paningin ng Panginoon. Inulit ko, mahal natin sila kasi kapwa din natin sila tao. Ang ayaw na natin sa kanila, yung kalabot ay kabuhi-buhi sa Diyos, huwag nilang gawin. Hindi pa talaga po pwede na ikasal ang lalaki sa lalaki. Sapagkat ang sabi ng Bible maliwanag, Adam and Eve. Hindi Adam and Steve. Sino mo kailan yung sweetheart lalaki din, nagkikipag-kiss? Kadiri, di ba? Yung mag-holding hands lang ng lalaki, di ba? Wala kang makita holding hands ng lalaki, di ba? Kung babae lang eh. Mag lalaki na parang delikado to eh. May nangangamoy.
Oo, something fishy. Ang hirap. Okay. Hindi tama. May nakita na ako, hindi rin. Pinalikan niya sa lips yung lalaki. Nagagaling pa ako niya pa, oh. Grabe. Ang tindi. Sabi ng Bible, redeeming the time because the days are evil. Ayan po. Okay? So, tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Okay, dito po sa Proverbs, nilang pa, no? Chapter 18, verse number 12. Buksan niyo po yung inyong mga Bible. Proverbs. Yan. Chapter 18. Dali lang po, no? Alright, sabi dito sa verse 12, before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. Right. Tayo po nalangin, Panginoon, patumayon po kami sa aming pong pag-aaralan, pag-uusapan, ayun pong pagkakatulong po nito. Salamat, Panginoon, sa inyo pong kabutihan sa buhay namin. At ito, Panginoon, ay lagi namin nararanasan sa bawat oras, sa bawat sandali, sa bawat araw. Panginoon, sa pagkakatulong po ito, ulit, Panginoon, hinihingi po namin ang hunungan galing sa inyo. Panginoon, po namin pag-aaralan, ay maging eye-opener po sa amin sa bawat isa at maging lesson dito, Panginoon, na amin po dapat matutunan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, sabi po doon sa Proverbs, before his downfall, a person's heart is proud, but humility comes before honor. So mapapansin natin, yung sinasabi ng Panginoon dito, na bago daw bumagsak ang tao, merong tinatawag na dahil ito is a pride. Si Lucifer, alam natin kung ano nangyari sa kanya, siya po ay binagsak ng Panginoon sa lupa dahil sa kanyang pride. Gusto niya pong maghari sa langit, gusto niya palitan ng Panginoon bilang Diyos, pero hindi po siya nagtagumpay. Nag-rebel din siya sa Diyos. Kaya yung 1/3 po na anghel sa langit ay bumagsak sa Lucifer. Kaya kayo maniniwala na uhulog ka ng langit. Kayo maniwala doon. Hindi tama yun. Hulog ka ng langit sa langit. Si Lucifer yung binagsak doon. Tsaka yung kanyang mga alagad. Opo. Kaya yung pride na yun na pumasok kay Lucifer ay ito po ang namanan natin. O ito yung binigay sa atin dahil sa kasalanan. Lahat ng tao may pride. Niwala kayo doon? Diba? Lahat tayo, may pride tayo. Yung iba mataas, iba ibang level lang. Yung iba, galit lang. Kaya pagka nagalit siya, wala, nakagalit. Yung iba naman, talaga naman pag nagalit, talagang sukdulan. Na talagang hindi ka disiputi, hindi ka bibabati, galit na galit siya palagi, pag nakikita ka. Yan yung pride na matindi. Now, dahil pride man kayo, pride man, gusto ko po paalalanan ng bawat isa na sa buhay natin, mahalaga po na makita po natin yung ating po katatayuan sa harapan ng Diyos. Na pride ay wala po buwang sa atin. Pwede natin pigilin, pwede natin parang gusto natin palangan sa Panginoon na alisin siya, yung pride na ito. Kaya kasi ito yung nagiging malaking kasalanan natin sa Diyos. Yung nagmamalaki tayo sa Panginoon, nagyayabang tayo sa Panginoon. Salamat po sa reveal. May reveal, Pastor. Automatic yun. Nagre-reveal. Yun po ang nangyayari kapag yung pride na ito ay pumiral sa atin. Hindi po natutuwa ang Panginoon. Hindi siya natutuwa. Ang natutuwa yung demonyo. Kasi mas gumagana yung power niya. Pagka yung pride natin ay yung hihirap. Diba lalo na sa kalsada, tinatawag na road rage. Ano ka ba? Ang yan. Ang balit mo. Ba't mo kita? Lalo sa isa. Mag-away sila. Magbuhutan sila. Ikaw. Dete. Isa may nababaril. Sasaksak. Suntukan. Yan ang dahilan, yung galit.
Dahil sa pride. Meron mga driver ayaw mo makaovertakean. Overtakean niya. Ganun sila. Kaya, ibang klase, mga kapatid, yung pride na pag-ubigyan natin. Hindi tayo magiging, nakalugod-lugod sa Panginoon. Nakakalungkot. Ngayon, ano ba yung cause nito? Ibig sabihin, yung pride pala, ibig sabihin niya, in theological sense, pride is defined as excessive love of one's own excellence. Kita niyo? Di ba? Yung cause niyan ay yung pagiging, sabi niyan, excessive love. So, love, yung talagang grabing pag-ibig. Nakabaliktaran. Okay? Na dapat positive yan eh. Puro naging negative dahil sa pride nga. Kung tutuusin, natutoo niya, maganda yan, excessive love eh. Di ba? So, yung apply natin sa talagang tamang perspective, kaya lang po, kapag ka naging pride yan, kasalanan yan. Kasalanan yan. Pride result from self-directed satisfaction with meeting personal goal. Kapag meron kang personal goal, tama lang talaga na mabot mo yun. Pero may kasamang pride yun. Di ba kaya nga tayo nakalaya dito sa ating bansa? Dahil pinag-inom natin yung araw ng kalayaan, the 12, dahil sa pride yun. Ayaw natin magpasakop. Sa Amerika, sa Kastila, sa Hapon. Di ba? Alam nyo, may kagandahan doon kapag hindi kung sinakop tayo ng Amerika, ng Japan lalo. Ang ganda ng buhay sa Japan, mga kapatid. Oo. Ang sweldo doon yung surero, wala, 3 beses na mataas kaysa dito. Tsaka sa Japan, ang tao doon magagalang. Hi. Yung mga tao doon, yung mga lalaki, marespeto sila sa babae. Kaya lang, ang pinaka-risk sa mga Hapon, yung risk nila, yung parang mahirap sa kanila, yung sila yung walang trabaho mo lalaki. Nagpapakamatay. Yung iba, yung Yakuza, nagharakiri. Sasaksakin niyang lispa, ng samurai yung dibdib niya, gagano niya, ay ikot na gano'n. Oo. Hindi totoo yun. Gano'n sila. Madali silang ma-discourage. Madali silang ma-disappoint. Kasi sila, kapag walang trabaho, ang tingin sa kanila ng mga tao, wala silang silbi. Dahil ba may asawa? Papakapatid talaga yun, bata sa building. Lalo pang ibig, ako, lalo na yan. Ay, sa isang taon, halos 1,000 ang mamatay sa kanila because of suicide. Hindi kayo sa Pilipino talagang laban mo laban. Diba? Oo. Matyaga. Umusan ng pasensya. Kaya sa traffic, diba? Ang tagal dyan sa Ito, sa Rosario, tagal dyan. Talagang naman katang-tao na maghihintay. Gano'n kagawa. Sabon, hindi pwede yan. Talagang paridisappoint sila sa gano'n. Talagang paridiscourage sila. At sa Amerika naman, kung naging American citizen tayo, wala tayong problema sa passport. Pabalik-balik tayo sa Amerika. Walang problema. Maganda sana yung buhay natin, dollar sana. Okay sana, di ba? Kaya lang yung pride nga ng Pilipino, nakala nila, kaya-kaya kapag tayo. O hindi pala. Ang dami palang sabihin mo ng mga kurang. Mayaman ng Pilipinas, bakit hindi? Sa iba. Pero sa Pilipinas, sa mga kagaya natin, hindi tayo inabot ng kayamanan na yan na material. Pero salamat na lang dahil sa Panginoon tayo. Dahil kayamanan na yan, nandito na sa lupa. Yung kayamanan natin doon sa langit. Pero pinakamaganda. We are secret millionaire, but temporarily out of cash. Kasi yung cash natin, nandoon sa langit na bayan. Doon natin matatagpuan. Kasi yung mga maramamahan natin doon, hindi kailanman masisira. Walang kalawang, walang magnanakaw. Dito, kahit bilyon-bilyon pera mo, mawawala yan pagdating ng araw. Sapagkat, pag kinuha ka ng Panginoon, iba na ang aming kinabang niya. At wala ka matatanggap doon sa kabilang buhay, kundi yung apoy ng impyerno, sapagkat doon ka pupunta kung wala sa iyo si Kristo. Yan po yan. And then, what is the cause of pride? Pride because of from self-directed satisfaction
with meeting personal goal. Yun pala ang ginagawa kanina. What are the consequences of pride? Ano ba yung mga naging consequence ng mga na-pride ito? Pride isolate you from people over time and you never really see it coming, and alone is just where you enemy was. Your pride kills you, it kills your relationship with God. Not only does pride kill your relationship with people by hurting and judging and just isolating you from community. Yan po ang nagiging consequence. Ina-isolate mo yung sarili mo sa iba. Dahil mas matalino ka sa kanila, mas magaling ka sa kanila, kaya hindi ka po pwedeng makisama sa kanila dahil sila ay mga walang alam. Yan ang pride. I-isolate ka sa tao at isang bagay na mahalaga, ina-isolate ka sa Panginoon. Kaya never mong aalalahanin ang Diyos sa buhay mo na siya gumawa sa iyo, na siya ang lumikha sa iyo dahil napakataas ng pride mo. Dahil kaya mo lahat kahit walang Panginoon. Puro lagi natin tandaan, hindi natin kaya kung wala ang Diyos. Kaya nakabaligtaran yan. Humility. Kaya nga hindi ba sabi niya dito, before his downfall, a person's heart is proud, but humility comes before honor. O humility, ibig sabihin, biyaya ng Panginoon. Ano yan? Tawag dito, blessing. Ninerespeto ka, ginagalang ka, dahil marunong kang magpakumbaba. Pero yung mga taong marunong magpataas, never silang makakuha ng respeto. Dahil galit siya lagi sa lahat. Yung bata, matanda, galit siya, ayaw magpag-usap. Yan yung mga tao na napakataas na tinatawag na pride. Kaya hindi mo mahilig kumain ng fried chicken, fried rice, bawal na doon. Pride naman yung pride. Pride yan eh. So ngayon, meron pong tinatawag na 3 types of pride. Number 1, dignity. Yung dignidad. Dignidad. Ibig sabihin ng dignidad talagang ipaglalaban mo yan. Ay, kahit anong mangyari, hindi ka magpapatalo. Dahil yung dignidad mo, pinangahawakan mo. At ikalawa, yung tinatawag na superiority. Yung tinatawag na kataasan, superior. Ito yung sinasabi ko. At talagang ayaw siya magpatalo kahit kanino. Superior sa lahat. Siya yung boss, siya yung magkukuman, siya yung lahat siya. Mahirap kong kasama ang tao dito. Mahirap siyang kausap. Hindi ka mananalo dyan. Oo. Kaya sabi ng kasabihan, para daw maging successful ang mag-asawa, lagi mong susundin si Mrs. Para maging successful daw. Joke lang yun. So sometimes, totoo. Or madalas. Yan po yan, superiority. Taas niya malagi ang tingin niya, mataas palagi yung tingin niya. Parang laging nakatingin doon. Buti sana kung nakatingin sa Panginoon. Ano sarili niya doon eh. Parang nanalamin siya, nandun sa sarili niya. Superior siya eh. Aba, pagka naging superior ako, pagka nagsalita yan, never mo kukontrahin. Kailanman hindi magpapatalo. Ikatlo, itong tinatawag na arrogance. Kayabangan. Ba? O pare, maraming pera. Hindi ako magayat, hindi ako mahihira pare. Ganyan. Diba? Sabi nga pwede mo ba, magkaroon ka nga ng mangungutang sa akin. Sabi ng isa, ako din eh. Kasi gusto kong ipamigay yung pera ko, walang kumuha. Sabi niya, itulungan mo ako makapagbigay ng pera. Sabi niya, ay hindi, basta ano lang, kapit ka lang pare. Marami rin utang sa iyo. Talagang sabi niya, alam mo, pagka minaluma ko, susumpitin po yung Pinoy mo. At iigwe yung das ko sa'yo. Mga babae naman hindi luwala. Yung mga kalukuhan din yun.
Bibigyan kita ng lahat na gusto mo, mapakaling kita, pagsisilbihan kita, ganyan, no? Pag nag-iasawa na, nako, sinisipa na yung asawa. Ganon. Yan po nakakulungkot, mga kapatid. No? Yung kayabangan. Ano yung kayabangan? Ano yun eh, nakainis. Di ba? May nakita yung tao na napakayabang, vampira, alam mo totoo yung sinasabi. Kaya ako, Brother Belgion, mga nag-construction, hindi ako lumalapit doon sa mga madadaldal na mga kapintero. Wala ka lang yun. Oo. Lata lang siya, lata lang, walang laman. Ang nilalapitan ko, yung mga matatanda na walang yun. Tuturuan ka nun. Sabi ko, tayo, turuan mo ako ng metro. Paano basta ng MM, tapos yung mga ganito, yung inches. Ganito yan, tuturuan ka nun, isa-isa. Pagka, ano yan, walang paso. Ay, walang gate yung break time. Yung mga technique. Kaya mga kapatid, sa estudyante, huwag kayong lalapit doon sa mga estudyanteng madadaldal. Walang alam yan. Doon kayo sa mga tahimik, na punong-puno ng kaalaman, na kapag ka ikaw ay nandoon sa kanya, puro wisdom yung kanyang dala-dala. Yun ang sekretong gagawin. At doon nyo lapitan yung mga tao na talino kasi maahawakan ang talino. Pag lumapit ka sa mga mangbangkat ko, sama-sama na kayo. Puro grade nyo, puro 70. 70, patas na yun, 70. Kasi half day lang. Opo, so gano'n no? In God, we make our boast, sabi dito. All day long. And we will never your name forever. Ibig sabihin, tayo po ay hindi kailanman matutuwa ang Diyos sa atin. Kahit kailan, forever hindi siya matutuwa sa atin. Kapag meron tayong ugali na ganito, na yung pride natin mataas, yung atin pong pagyayabang, yung ating pagiging superior, ay pinapalitan ng Diyos yan. Ikaw na nagmamataas, ay ibababa ka ng Panginoon. At ikaw na nagpapakabawa, itataas ka ng Diyos. Ang Diyos mismo ang tataas kayo sa'yo kapag ka ikaw ay marunong magpakumbaba. Amen. Kaya nga, kapag ka ikaw ay mataas at ikay laging nagyayabang, lagi kang merong makakaaway. Meron ka laging magiging parang kaalitan. Kapalitan ng mga guro-guro na talagang hindi ka mananalo. Pag pag-ausap kong ganyan, iniwanan mo din. Kasi natin sa Bible, sa totoo lang yung mga matatalino, mga sa Panginoon. Naparito ang Panginoon, hindi para sa mga matatalino, kundi para sa mga, sabi dito, walang alam. Sapagkat yung walang alam, ang Diyos ang matuturo, yung mga matatalino, ipapahiya ng walang alam. Yan ang Bible. Baliktad lagi sa tao. Ay, di ba? Kaya kung naikwento ko sa inyo yung donkey, di ba? Yung donkey. Tsaka yung kausap doon. Sabihin natin baka. Sabi ng donkey, anong kulay ng damo? Sabi ng baka, green. Yellow yan. Sige, tanungin natin yung iba. Ayaw. Sabi ng iba, anong kulay ng damo? Sabi doon sa tigre. Green. Hindi, sabi daw ni donkey, ano yan daw, yellow. Hindi, green yan. O sige, punta tayo ngayon layon, sahari. Tapos tunayan natin kung ano talaga yung kulay ng damo. Punta sila doon, sahari. Tinanong lahat ng hayop, green daw. Eh ngayon, ang ginawa ng layon, sabi niya, ikulong mo itong baka. Oh, sabi ako, ikulong, tama naman yung sagot ko. Siya mali. Hindi, ikukulong ka kasi bangbang ka. Naging-pag-usap ka dito sa bangbang. Pinagtuulan mo ng pansin yan. Hindi naman magkukulan ng pansin yan, bangbang yan eh. Kahit anong gawin mo dyan, hindi na kayo makikinig sa'yo eh. Di ba tama? Pero yun eh. Pag kayo may kausap na gano'n, ayaw patalo, iwanan nyo na. Wala kayong mapapala. Kahit anong gawin nyo, kailanman hindi kayo matatalo sa gano'n. At least, matuto siya magpakubaba sa Panginoon. Matuturuan siya. Kaya yung mga tao hindi naliligtas, yung mga pride. Yung ayaw makinig na salita ng Diyos, ayaw maniwala. Dahil meron siyang relihiyon.
Tama na ako sa reliyon ko, ako'y sarado, kandado, wala na makakapagbukas. Kaya, sorry, hindi mo kami mapapinggan nyo dyan sa mga sinasabi mong mga relihiyon nyo. Hindi naman relihiyon dala natin, di ba? Relasyon kay Kristo. Yan ang tunay na dala natin. Para umaligtas, kailangan niyang sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon at Salita ng Magligtas. Hindi sa sampalataya sa relihiyon. Dahil ang relihiyon ay wala pong kabuluhan yan. Eh bakit kayo sa relihiyon? Hindi yan, samahan yan ng mga mananampalataya. Yung baptismo ay iwan yan, pero yung tayo pupunta sa Panginoon. Nagkataon lang na baptismo yung ating samahan na nagtuturo ng tamang aral. Yan ang pwede natin magbalaki. Hindi yung kung ano-ano na ganito, ganyan, mayaman kami, kaya kami totoo, marami kami, totoo kami. Dito yan. Sabi ng Bible, marami ang patungo sabi marami ang daan, marami ang nandoon patungo sa kapahamakan. At makimot lang yung daan patungo sa buhay ito walang hanggan. Oh, tingnan nyo, di ba? O sino yung mga malalaki niyan na mga kongregasyon? Kay Gimuloy, wala na ngayon. Dahil inuuli siya. Inaanting siya. Dahil sa kanyang kaso. O diba? Yung kaso niya ay mga pang-abuso sa mga babaihan. Yan ganyan pa naman ang buhay niya, diba? Mga taga-Ukraine yun. Ukrainian. Tapos wala naman siyang pinapakilalang asawa. O. Imanulis niya pala yun. Pinipunta sa sa kwarto niya. Taga-masahe. O. Tapos pinupulis niya, pinagdimanda yun. Patay siya. Ayaw mo punta, ayaw mo punta. Hinahanap ng mga pulis na yun. Mayroon siyang warrant to arrest. Oh. Kasi powerful siya eh. Dami niyang pera, kahit anong gawin niya, gusto niya, kaya niya gawin. Kaya isa sa pagpunta, helicopter, aeroplano. Ewan ko, mayroon pa yata yati yun. Mayaman siya. Oh. Kaya lahat pwede niyang gawin. Kahit pumatay, pwede niyang gawin. Yun na lang ginawa niya, mamulis niya para medyo, hindi masyadong obvious. Kaya alam, kahit anong tago mo, hindi talaga may tatago para kasi ito. Kahit anong gawin mo, kahit popular ka, lahat ng ginawa mo, palalatad yan pagdating ng araw. Amen. Si hindi ka naman, totoo ito. Si Soriano naman, ayan, namumulis siya naman siya ng lalaki. Dati yung Berelas Sorry Legaspi, ninulis niya, upalis. Kaya ngayon, hindi ko alam kung buhay ko patay na. Kasi sa Brazil siya eh. Nag-stay. May kaso siya dito. Maraming kaso siya. Kaya pumunta ng Brazil. Tapos, dinilker nila na patay na. Ako hindi ako naniniwala na patay. Hindi ba sila luksa eh. Walang luksa sa kanila. Marahil na dito yan sa Pilipinas. Nag-disguise lang. Kasi gusto niya nang umuwi sa Pilipinas. Pero yung kaso siya, hindi siya makabalik. So yan po ang nangyayari sa buhay na ito. Kaya, ako, mas pipiliin ko yung ganitong buhay. Kaya tumatay ako, ganito pa rin na naglilingkod sa Panginoon. Kahit totoo, may hirap, totoo, may makukulang, may makakulangan. Pero never, mga kapatid, tayo pinabayaan ng Diyos. Kahit kailan. Hindi tayo pinabayaan, hindi tayo pababayaan. Okay, more sabi po dito, causes of pride. Pride of spirituality. May pride pa yan? Yung spirituality? Oo, sa church, hindi pwedeng, ikaw yung pinaka, sa kanila eh. Hindi mo pwedeng titingnan ng hindi maganda yung mga bagong mananampalataya. Huwag mo sabihin, mas matagal nila sa kanya, hindi gano'n. Tuturing mo sila, nakagaya mo, dati. Nung ikaw hindi pa mature sa pananampalataya. Ang Kristiyano, habang nagmamature, habang siya ay pinagpapala ng Panginoon, lalo siyang bumababa. Ganun yun. Hindi ka pwede maging mataas ka agad at pagkatapos wala ka nang lilinumin ito sa likod mo na kung saan yun ang tumulong sa'yo. Na doon ka maging, tumaas ka maging pinagpala ka ng Diyos. Hindi ko pwede na magiging mataas yung pride natin pag pinagpala tayo ng Diyos. Ibabagsak tayo ng Panginoon kapag kagaya. Yung palay, habang tumataas yan yung buyo. Hindi dahil may bunga siya. Ganun talaga yun. Ibig sabihin, huyuhuyo ko siya. Yun ang lilarawan ng isang pagpapahumaba habang binibless ng Lord. Yung kawayan, ganun din. Mataas-mataas, gumagano'n siya.
Pero may ibang kahoy, diretsyong ganun. Pero hindi na nahulugan, diretso sa langit. Hindi yun. Mauubos din yan minsan sa araw, mamamatay. Ang ibig sabihin lamang, pinapangin sa atin ng Panginoon, na ito mga halaman na ito, meron kahulugan sa buhay natin. Spirituality. Dapat ito, wala ito sa atin mga kapatid. Pride of spirituality. Pride of knowledge. Yan. Yung knowledge mga kapatid, ito yung na-acquire natin sa buhay na ito. Dahil wala ang Panginoon. Pagkaiba yan sa tinatawag na wisdom. Ang wisdom galing sa Diyos. Okay? Yung wisdom na kapag ikay nagplano, dapat nandun sa kalooban ng Panginoon. Pray ka. Wisdom yun. Ngayon, yung knowledge, yung na-acquire mo, nag-aral ka. Nakukuha mo yun. Yung talino mo sa tinatawag ng mga secular, knowledge ang tawag mo. Iba yan sa wisdom. Okay? Ngayon, yung mga tao matatalino sa yung tinatawag ng maraming knowledge, minsan madalas yung stabilize sila sa buhay. Tira yung mga valedictorian. Pag pumibig sila sa fly, meron na papakamatay. Pero talagang sila, competitive sila sa mga grades nila. Gagaling sila doon. Pero pagdating sa ibang bagay, sa personal na buhay, talo sila. Yung mga bagay, mga tao walang alam, sila yung mga successful sa buhay. Oo, madiskarte. Tignan mo, yung isa nag-abroad. Aray gano'n. Kumusta na yung ating sari-sari store? Ay, ito! Department store na. Lumawa. Kumusta naman yung ating tricycle? Ito, tatlo na. Kumusta yung ating anak? Ito, 10 na. Bakit yung gano'n? Ay, madiskarte ako eh. Wala ka eh. Hindi, meron lang. Totoo yan. Pero ang sikat na sikat ngayon ay si Diwata. Diwata rin ako. Ha? Diwata. Oo, Diwata yung kakambal niya. Diwata na nabugbog nung nakaraang kay Duterte, binugbog yata yung nakulong. Puro na presinto. Dahil lasing siya, hindi pa alam kung anong ginawa. Dahil pista siya noon. Ngayon na, successful na siya. Dahil sa kanyang Paris, pinupunta ng mga vlogger, lahat, pila-pila. Talagang nakita ko pila-pila talaga. Grabe, nakabili sila sa sakyan, nakabili sa bahay. Ganoon sa pinagpaaral ng Diyos. Pero, kung ang kalungkot, wala sa Panginoon. Yun ang problema. Sana, hopefully, makakilala sa Panginoon para maging tama yung kanyang takbo ng buhay. No? Knowledge, ibig sabihin, pride of knowledge, and then pride of power. Yung kapangyarihan. Yan ang sa mga politiko ito. Pwede pumatay, pwede magpapatay, pwede mag-hire ng heart killer. Power yun eh. Kapangyarihan. Sa mga politiko, yung mga kandidato sila, na gusto lang layunin nila is to hawakan itong probinsya ito. Hawakan yung bayan na ito. Ganon. Power yan. And then, yung tinatawag na professionalism. Opo, may pride din yan. Okay? And then, ang ibig sabihin ng pride, yung acronym ng pride. P-R-I-D-E. Professionalism, respect, integrity, and diversity, and excellence. O, diba? Pwede mo memorize yan. So, pride. And, sabi po dito, God hates pride. Proverbs 11:2. When pride comes from disgrace, but with humility comes wisdom. Napaganda, di ba? Oo. Disgrasya na lang kakabutin na matataas yung tinatawag na pride. Disgrace, oh. Talagang tama pala yung English ng disgrasya. Disgrace. And humility comes wisdom. Dumadating ang karunungan kung marunong ka pagpakunuman. Di ba? Tama? Disgrace, di ba? Disgrasya. Sa King James, shame. O, sa ibang, wika. Sa ibang, shame pala. Oo. Kaya pag binati ka, happy birthday, shame on you. Shame pala, shame on you. Tayo po lahat, ito ba yun? Tayo po manalangin. Ama namin Diyos na mapagpala, Panginoon, na nagligtas sa amin.
Maraming salamat po dakilang Diyos sa mensahe niyo ngayong buong araw na ito. Ang buwan ng Hunyo ay buwan ng pagmamataas for Christ. Kaya naman Panginoon, lagi namin kalalahanin na hindi dapat kami magmataas sa inyo. Lagi naman po kami, Panginoon, mapagpakumbaba. Sapagkat kung kami nagpapakumbaba, binibigyan ko kami ng wisdom, Panginoon. Kung kaya kami naligtas, dahil nagpakumbaba kami, inamin namin na kami makasalanan, at inamin namin, Panginoon, ito, at tinanggap namin na bilang Diyos na kami po'y mali at marumi sa inyong harapan. At pinagsisiyan po namin ito, Panginoon. At tinanggap namin si Jesus sa buhay namin bilang Panginoon namin na sarili na kapagligtas. At ngayon, kami, Panginoon, ay binigyan mo ng pribilehiyo na makapaglingkod sa inyo. Kaya naman, Panginoon, lahat ng aming na-accomplish, lahat ng aming na-acquire, lahat na meron kami, sa inyo po ang pahuli. Sa inyo ang lahat ng kaluwalhatian. Yung mga naging accomplishment namin, Panginoon, sa aming mga ministries, sa aming buhay Kristiyano, Panginoon Diyos. Lahat ng ito ay pinagbibigay puri namin sa inyo. Sapagkat kung wala kayo, wala rin kami, Panginoon, magagawa. Ang sabi ni Apostle Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Patunay nga, Panginoon, na kayo nagbibigay sa amin ng lakas, nagbibigay ng talino, nagbibigay ng mga katugunan sa aming mga dalangin, nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Sapagkat nasa inyo ang lahat ng bagay na pwede kami magkaroon. Kaya naman, O Diyos, lagi namin, Panginoong, tatandaan ang kasabihan, Panginoon, na ito, na galing sa inyong pong mga bibig. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga tao na naging inspirasyon namin, na sila, Panginoon, ay nagiging humble, Panginoon, hanggang ngayon. Kahit po sila ay talaga nalulunod na, Panginoon, sa pagpapala na galing sa inyo. Hindi man sila nagmayabang ng bilang Diyos kahit kailan. Salamat sa mga tao ito. Naway ganoon din po ang mangyari sa amin. Dumating yung mga pagkakataon kung kami ay magpapalain po ninyo, maging blessing kami sa iba. Para upang sa ganun, Panginoon, sila ay hindi magalit sa amin, hindi magtalim ng sama ng loob, kundi mahalin kami, Panginoon, sapagkat naging mabuti kami sa kanila. At naging mabuti ang Diyos sa kanila, sa kanilang mga buhay. I-bless, Panginoon, ninyo ang bawat din sa amin. Ako din, mga minamahal, alam natin na makapangyarihan ng Diyos. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga campers na kanina ay umawit. Ito, Panginoon, na ekspresyon nila, Panginoon, ng kanilang katapatan, kagalakan ng kanilang puso, ng kanilang natanggap, Panginoon, na biyaya. Spiritual blessings, Panginoon, sa camp. Tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang kung mga gustong gawin. Hindi po namin sila aadlangan, Panginoon, kung hindi kalooban po ninyo. So, suportahan po namin sila. Kung kalooban pa rin, Panginoon Diyos, ang gusto nila mangyari sa buhay nila. Gamitin niyo po sila sa iglesia nito. Use them mightily. Use them, Panginoon, sa kanilang pong mga ministry, sa kanilang mga talent, Panginoon. Sa kanilang mga treasures na Diyos. Panginoon, muli, purihin ka sa oras na ito. Patuloy po kami gabayan, palagi ingatan, at pagpalain. We praise you, we worship you, and we glorify thy name, O God. Muli, Panginoon, ito po ang aming panalangin sa kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po natin, I'm giving. At tawagin ko po Brother Maricel Bambaya sa ating offering. Let's pray. I'm giving.